May nagtanong, pero i-anonymous na lamang po natin siya. Ang sabi niya ganito, Doc, na-diagnose po ako ng diabetes. Ano ang pwede kong kainin para mabalik sa dati ang blood sugar ko? Okay, hindi kayo, pag-usapan natin yan. Una sa lahat, sir, hindi po kayo nag-iisa. Ang dami sa atin nalilito, akala nila basta umiwas sa matatamis, okay na. Pero sa katotohanan, hindi lamang po asukal ang dapat bantayan sa diabetes. Ang diabetes, yes, issue siya ng asukal, pero hindi lamang po asukal ang issue. Isa sa mga root causes ito ay ang tinatawag na intramyocellular fats o taba sa loob ng muscle cells. Simply put, kapag masyadong maraming taba sa muscles, nagiging resistant ang katawan natin sa insulin. At kapag kaganyan, ibig sabihin hindi nakakapasok ang sugar sa cells kaya tumataas ang blood sugar level natin. Sana po malinaw yun. Pwede nyo pong i-rewind kung hindi malinaw. Ulitin nyo lang. O kung malinaw na, ito na po yung kasunod. Ang goal po, hindi lamang po magbawas ng sugar, babawasan din po natin yung mga unhealthy fat intake. Ibig sabihin, babawasan po natin ng simple sugars, babawasan din po natin ng unhealthy fats. Dito po papasok ang plant predominant diet. Hindi ko naman sinabing bawal na kumain ng karne ha. Ang sinasabi po natin, ang focus natin, whole foods na galing sa halaman. Prutas, whole grains, gulay, legumes, nuts and seeds. Baka po may matrigger sa inyo sa prutas. Ang sinasabi ko po mga prutas dito ay yung hindi matatamis. Next, mahalaga din po na i-manage natin ang protein intake, lalo na yung may kasabay ng kidney problem sa pagkakadiagnose ng diabetes kasi common po sa mga may diabetes na masira ang bato dahil sa sobrang taas ng blood sugars nila. May mga mapapanood kayo dyan sa tabi-tabi, sasabihin na safe ang puro karne at itlog ang kainin. Pero kapag ka po napasobra kayo sa animal protein, tandaan po pwede po ma-stress lalo ang kidneys ninyo. Baka may magsasabi pa dito sa akin na mag-update ka naman. Naku po, updated po ang knowledge ko every year dahil kada taon na required po kami mga certified lifestyle medicine doctors na i-renew ang aming certification sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga journals at pakikilahok sa mga seminars. Gayon din po sa World Obesity Federation, yearly din yan. Ang aking certification in lifestyle medicine international po. Kaya kinakailangan po talagang i-recertify yan every year. Marami pang mga pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain ng tamang dami ng carbohydrates, proteins, and fats na galing sa gulay, sa prutas, whole grains, beans, nuts, and seeds ay nakatutulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo, mailagay sa tahimik ang diabetes, at mapababa ang cholesterol, creatinine, at uric acid. May mga randomized trials din po sina Dr. Neil Barnard, Cal Liova, at ang American College of Lifestyle Medicine. Ano ang dapat kainin? Pwede pong kumain ng brown rice, red rice, munggo, mga lentils, mga tofu, kamote, mais, saging, gulay na iba't ibang kulay, fruits in moderation, basta whole, not juice, healthy fats tulad po ng avocados at nuts. Bawasan ng prito, bawasan ng karne, bawasan ng processed foods at kape at saang may creamer. Kung wala namang creamer, okay din po yun. At ito po ang good news. Maraming pasyente na rin po ang natulungan natin mula sa Lipa Medical Center na nakaka-experience po ng remission. Ibig sabihin, bumabalik sa normal ang blood sugar kahit nagtatanggal na po yung mga gamot nila basta tuloy-tuloy ang healthy lifestyle. Hindi yung lilimitahan masyadong pagkain at magki-crave kayo kaya nagbabounce back kayo na nagbabounce back. Kaya sinasabi natin, dapat computed. At kapag po sinabi natin computed, ibig sabihin po, kinompute po specifically para sa inyo. Kukumputin natin kung gaano karaming carbs, proteins, fats, at vitamins and minerals. Paano? Sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakikishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat!